Gusto ko pong mag full-time. Kaso po, nangihinayang ako sa natapos kong course. Kasi college or sa magandang course ko ng college or sa maganda kong work. So parang, eto yung, Yung ano niya, nangihinayang, issue niya. nangihinayang. Well, kung sino man nagtanong nito, normal to. Kasi katulad ng pinag-usapan natin kanina, we were socially conditioned, culturally conditioned to really do well in school, mag-aral mabuti. And for so many years, yun ang preparasyon mo eh. Nag-prepare Yes. tayo for that. Can you imagine? 6. Grade 1 up to 4th year or 5th year college, depende sa kolehiyo. So, can you imagine yung Effort. yung effort mo, Energy na... tsaka, yun yung anticipation mo sa buhay career. Kaya, mag-deviate ka dun sa nakagawian, may resistance sa loob-loob mo. So, normal yan. Kung manghihinayang ka, normal. Pero, sa akin, 18 years ago, Roy, naramdaman ko rin yan. Kaya lang ang tinanong ko sa sarili ko, ano ba yung gusto kong result? Resulta ba na in terms of career? O resulta ba na mapaganda yung buhay ko? Kasi it's totally different. Pwedeng maging maganda yung career mo na hindi ka ganun kadaming pera. Pwede naman na, ma-compromise mo yung career mo, pero, yumaman ka naman. Yes. So, ako ang pinili ko dati, total, nag-aral naman ako mabuti para magkaroon ng magandang buhay. Bakit ko pangihinayangan kung i-give up ko yung career ko? Mas maganda naman tong pinili ko, networking, kasi dito siguradong magbabago ang buhay ko. So, kaya maganda to kasi tama yan personal choice yan It's a personal choice dahil kung nararamdaman ng maraming tao sa inyo, nangihinayang kayo sa work, nangihinayang kayo sa job, sa sweldo, or sometimes nangihinayang kayo sa tinapos yung kurso, you just have to remember that you were socially conditioned for that. That's why may resistance sa loob mo. And believe me, ang tunay na freedom and liberty, yung kaya mong mag-decide para sa sarili mo. And i-weigh nyo lang mabuti kung ano ba talaga ang goal mo sa buhay. Kung ang goal mo ba talaga is career, o ang goal mo, mapaganda talaga yung buhay mo. Ako, yun Saka, doon ko for me, sir, tinimbang. Ang goal mo at ang goal ng parents mo siguro, gumanda ang buhay mo. Para lang naman ang goal So, tama ka dun, sir. Sabi ko, kung ikaw nung bata, kinondisyon ka ng parents mo mag-business, malamang pag pinagtatrabaho ka ngayon, ayaw mo. Yes. So, in terms of career, ang excitement sa career during the first few years lang naman kasi may bago kang natututunan. Oo. Hindi siya habang buhay na ganun ang excitement level mo in terms of I was working before. Siyempre sa engineering, yun at yun lang Nothing to... Saka ang happiness, sir, nakita ko, minsan hindi lang naman yung sahod Hindi. Yung kinikita. Yung kaya ito, sa network marketing, sabi ko, ang saya kasi ang laki ng room para na pag-aralan mo Marami kang matututunan. Tunan, sir. In the future, matututunan mo yung financial management. Matututo ka ng personal development. Matututo ka ng human behavior. Ang dami Leadership. facets. Leadership. Dami. Matututo ka ng motivation. So, Ito pa, may online na naman, pag-aaralan mo. Magkakaroon pa. Kaya, for me, it's a personal issue kung ano yung kaya mong i-give up. Ako, ang dami kasing advantage ng networking isa na dun yung pwede mo namang gawing karir itong negosyong to Ibig sabihin, hindi naman important, it doesn't necessarily follow na kung ano yung kurso mo, yun ang karir mo. Pwede mo namang gawing karir din ng network marketing kung gugustuhin mo. Yeah. Tsaka yun nakondisyon ka lang naman. Kaya yan ang kurso mo, kaya yan ang kinuha mo, kasi kinondisyon ka lang naman. Tama. So, klaro po ba yun? Alright, so next tayo. Okay, number 2. Gaano po kaimportante ang GLLA at humility? For me, if you're gonna start with this business, ito ang pinaka-importante sa lahat. Kung magsisimula kayo, yung as in entry, kunwari, kakasalta mo lang sa networking, sa lahat ng attitudes, ito paborito ko. Never-ending learning at saka non-ending humility. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, one good thing about this industry, napapag-aralan siya Kung gusto mo ma-increase yung level ng probability for success, kailangan talaga gamayin mo siyang mabuti.
alamin mong mabuti yung ins and outs. Sabi ko nga, it doesn't mean na pag pumasok ka, linya mo siya. Pero pag nasa loob ka, dapat linyahin mo na siya. Ulitin ko hindi importanteng linya mo siya pagpasok mo. Pero pag nandito ka na, make it a point na gawin mo siyang linya. Talagang ikarir mo talaga siya. Pag-aralan mong mabuti. And never ending. Kasi, as we said earlier, babaguhin mo yung, kasi maganda sa training, Roy, minsan may mga neural pathways ka na nagbabago eh. Nagbabago. Yung nagbabago yung connection ng utak mo ba? Yung mga neural pathways ang tawag dyan eh. For so many years, kung ano yung tinraining sa'yo, may dati ng daanan yan na ang tawag neural pathways. If you want to have bagong pathways, attend ng training. Kaya nga, Sir, may natandaan ako, yung sabi mo, para ma-master mo, para kumita ka ng maganda o maging magaan sa'yo isang bagay, kailangan mong ma-master. yeah, Then, para ma-master mo, kailangan mong i-consume yung at least 10,000 hours. 1,000 hour. Yeah. Sir, pwedeng i-expand mo Ano yun? Pinag-aralan yan sa buong mundo. Merong isang author in the name of Robert Greene. If you have a chance to buy his book, it's a very wonderful book. Ang tawag, Mastery. Mastery by Yes. Robert Greene. Pinag-aralan niya sa stop ko buong lang. mundo. Ibig sabihin, ang pagiging master, hindi dahil sa taas lang natapos mo, Hindi. tinapos mo to. Hindi. Kasi parang si Henry Ford, na-master niya yung Na-master niya craft na niya yun. eh. Tama. So yun ba yun? Hindi, ako kasi, grade 2 lang, grade 3 lang. Pwede ba akong ma-master ko rin to? Yes, oo. Pwede. Kasi pinag-aralan niya yung mga successful na tao sa mundo. By the way, it is proven na ang success sa mundo, hindi swerte at malas. Okay. Yung gumagawa ng kaswertehan, ikaw yan. Ang gagawa ng kamalasan, ikaw din. Ikaw din. Subukan mo, in the next 10 days, mag-recite ka, paggising mo. Paggising mo, ang una mong i-recite ganito. Ano na naman kayang kamalasan ang mangyayari sa akin? Mamalasing ka. Correct. So, ang gagawa ng malas at swerte, ikaw. Now, pinrove sa book na yon, pinag-aralan niya lahat ng Batikan. Pinag-aralan niya lahat ng successful na tao sa mundo, whether in business, in sports, in profession, whatever. Pinag-aralan niya bakit sila successful. Even Beethoven, Yes. yung mga dating musician, yeah. Pinag-aralan sa buong mundo, na karamihan ng successful na tao, they dedicated some of their hours to be masters of their craft. Pati si Manny Pacquiao nandun sa librong yun. Ah, okay. Bakit si Manny, he's very good in boxing. Bottom line, isa sa buong mundo, they've dedicated at least 10,000 hours 10,000 hours. training and learning about their craft. So, lahat ng tao sa mundo, sabi nga niya, 10,000 seems to have a magic. Parang may magic yung 10,000 na yun. Kasi anyone, na sino lumagpas ng 10,000 hours dun sa ginagawa niya, they become successful and masters of their craft. Wow. So, ano ibig sabihin nun? Mapupulot mo sa AIM, sa networking. Ang isang bagay pala, pag patuloy mong pinag-aaralan, ginagawa, pinapag-aralan, ginagawa, eventually you become master of it. You become a master of it. And pag naging master ka, yung winning edge mo, mas lalong tumataas para lalo ka maging successful. Wow. Kaya, magandang lesson yun, yung aral, ng aral, ng aral. So mga, sir, kung taon, yan na natin, mga ilang taon to, yung 10,000 hour, mga estimate mo, ilang taon to? 5 years and above yan, depende 5 sa years and dedication. above. no? Pero 5 sa years. 5 years na yun, let's say ginawa nila to, let's say minaster ko ang network Oo. marketing. Within 5 years ba, maganda na buhay ko? Oo. Tsaka hindi lang Loy, pag-aralan mo sa AIM, lahat ng lumagpas ng 5 years, maganda buhay. Yeah, actually. Pumunta ka ng Bicol, pumunta ka ng Palawan, pumunta ka ng Sir, Jensan. sorry 3. Oh, di ba? Yung iba nga 3 years lang, eh, di 3. ba? Basta yung focus nandun, yung Oo. dedication nandun. Actually, computation namin, 3, 3 lang. maganda na. Kaya nga. So, ibig sabihin, lahat talaga ng 5 years. Kasi 3 years pa lang, maganda na eh. Yes, sir. Can you imagine? What is 3 years or 5 years, ladies and gentlemen? Sir, dito ang 3 years na. 3 years of business. Oh, wala pa. Grabe. Payaman pa lang. Kaya nga mga friends, what is 3 years to 5 years? Kung 5 years naman, ang ganda-ganda naman ang buhay mo. Milyonaryo Kasama ka na. pamilya mo. Sarap. So, ako, tama eh. Kasi hindi ko tuloy niya eh. O, tsaka, yung mga nakaabot ng 5 years, sa inyo, dali-dali na. Wala na. Kahit nakapikit ka, you Yung can do it. pag-recruit, yung pag-i-invite, wala lang. Di ko na nga alam, nag-i-invite ako. Baga parang wala ng effort. Walang effort. Wala effort. Yung pagpo-prospect, basta, everyday nakakakuha ako ng mga iba-ibang tao, mga stranger, wala namang effort. Wala na effort. Basta nagiging friend ko na sila.
Kasi- Eventually, nagiging partner na rin sa business. One learning that you will get, yung learning nyo, isang source ng learning sa business na to, yung actual experience. Yung when you're trying to do the business na ikaw na lang mag-isa, yung experience mo ang tutulong sa'yo eh. Akala kasi na maraming distributors, matututo ka lang ng training, ma-adapt mo lang ang knowledge, makakapag-acquire ka lang ng knowledge by attending trainings like this. No. Mas matatrain ka pag ginagawa mo siya. Yeah. Pagka ginagawa mo yung actual, sabi nga sa akin ng isang distributor, Sir, ano ba ang pinaka-effective na paraan para mag-recruit? Sabi ko, gusto mo matuto mag-recruit? Yes, sir. Sabi ko, mag-recruit ka, matututo ka pa paano mag-recruit. Tama eh. So may mga Totoo yan. Oh. May mga tao kasi sir, perfectionist. Parang ayaw magkamali. Oo. Kaya gusto nila mag-load ng knowledge, i-filter. Gusto nila pag nag-approach sila, wala nang sablay. Pwede ba may yun? kasabihan yan eh. Di ba sabi ni Zig Ziglar, you don't need to be great to start. You just need to start to be great. Correct. Sabi pa nung isa, if you wait for everything to be perfect before you begin, then you will never begin at all. Kung maghihintay ka maging perfecto lahat, alam mo lahat bago ka sumabak, hindi ka makakapagsimula. Yes. Kasi hindi mangyayari yung point in time na alam mo lahat eh, bago ka mag-start. In fact, you have to start before you can learn everything. Yes. So just do it. Di ba yung Nike? Just do it. Do it. Oh. Don't think too much. Napaparalyze ka na nun. Alright, so number 3. Okay, personal issue pa. Ano mas okay? Mag-start ng part-time or full-time po kaagad? Depende to. Siyempre, sa mga walang trabaho, mag-full-time ka na kaagad. Oo. Wala ka mang ginagawa. Mamaya niyan, wala ka nang ginagawa. There, part-time tambay pa. Oo, May ganun part-time, no? ganun. Pero doon sa working, if I were you, based on my experience, naging advantage kasi sa akin yung part-time. Why? Kasi market mo yung office mo eh. Market ko yung company ko. Eh pag nag-retire ka kaagad or nag-resign ka kaagad, ikaw mismo nahihiyang bumalik. Kasi you don't feel welcome. Kasi nag-resign ka, nalaman na nag-networking ka, nahiya ka na bumisita, eh pag ikaw ka-office mate nila, wala silang choice. Papasok araw-araw eh. Kaya marirecruit mo sila. Pangalawa, wala kang pressure na kumita ka agad ng malaki. Ibig sabihin, pwede mong isipin na, sige, magre-resign ako pag kumita na ako. Yung iba kasi nagkakamali. Pag masyado silang pressured, dahil nag-full-time agad nang hindi kumikita, ayan, ang daming mga name-pressure na mahal niya sa buhay, na bakit ka kasi nag-resign, hindi ka pa kumikita. So ngayon, yung distributor, lalong napapraning. Tapos sasabihin niya sarili niya, dapat pala, di na lang ako nag-resign. Ang pag-resign, pag full-time, mentally and emotionally, prepared ka dapat. Yes. Pag hindi ka prepared, don't do it on a full-time basis. Yes. Sir, mabibigyan mo kami ng figure, Ng, yung para mag-resign na? Figure na kinikita? Ako, on my third month, I resigned from my work when I was kasi 1,11,56. On my third month, nag-56,000 ako eh. So I resigned on my third month. Pero yung iba kong mga kilala, as early as 20,000, they resigned. Kasi ang maganda naman doon, pag nag-resign ka ng bumi 20 mil ka na, 15 mil ka na. Tapos ang sahod lang, Sir, G's, 8. Talagang matetempt ka dahil, ano ba to, part-time. Ganito pa lang, lalo na siguro kung i-full-time ko. Kaya yung iba, nag-full-time. Pangalawa, ang advantage pag full-time ka, dami mong magagawa. Dami mong magagawa kasi yung 8 to 5, naka-confine ka sa job. Makagkakaroon ka ng activity, 6 o'clock and above na. Pag full-time ka, pag gising mo pa lang, tapos tinuruan ka ng upline mo kung ano gagawin mo from the moment you wake up in the morning until late at night, napaka-productive ng nagpo-full-time. Yes. Kaya for me, sa mga pagpo-full-time, you have 3 things to do. Number 1, you have to be emotionally prepared. Number 2, you have to be mentally prepared. And number 3, pa-consult kang mabuti sa upline mo bago ka mag-resign. Sign. Kasi pag yung upline mo, alam ng upline yan eh. Pag ang upline alanganin sa'yo na magpo-full-time ka, sasabihin nun, wag muna. Kasi sa loob-loob niya, alanganin to, baka ko lang mapahamak pag nag-resign to eh. Pero pag yung upline, kilala niya yung downline niya, dedicated, ibubuhos lahat. Ang commitment is, patay kung patay, magsasabi yung upline, magre-resign. Oo, mag-resign ka na. Yes, yes. Kasi malakas ang loob niyang pag-resignin kasi alam niya ang commitment ng downline. Kaya pag nagpaalam ka sa upline mo at hindi ka pinayagan, question yan, ba't hindi ka pinayagan? I think, sir, tama yun yung emotionally. Kasi nakikita nung apply yung tibay mo.
Ako, sir, for me, nakita ko to, mga 1 month, 2 months. May tibay eh. Oo. May experience siya sa leadership, may naroon sa siyang, alam mo yun, Oo. may, sa church nila, may experience na siya, tapos nagtitinda-tinda na siya dati. So, tapos may tibay, pwede, sige. Tama. Kasi hindi basta-basta mag-resign because a lot of people will mock you, especially some people will, alam mo yon, mag-expect kagad ng malaki sa'yo. Pag hindi mo na-produce, grabe, bobombahin ka. Number 1 kalaban mo dyan, pag may asawa ka, naku, putak ng putak yan, di ka pa nakapikit ka na, natutulog ka pa. Pagka ikaw naman, anak na nag-resign, katakot-takot na Ugali, ganyan sir, ang sasabihin sa ugali nanay pa mo. naman natin Pilipino, mahilig tayo magsisi. Oo. Oh, mahilig talaga. Ugali Kaya ng nga. Pilipino yan, laging naninisi. Kaya ano yan, you make sure that you are prepared mentally and emotionally and ask your uplines about it. Pero sa akin, sige, try mo. May matututunan ka dyan. Resign. Okay. Subukan natin. Okay. Number 4, ano po ba ang pinakamagandang nangyari sa inyo sa networking? Pwede rin po bang mangyari sa amin? Tama ba yung Oo basa naman. ko? Bottom line, pare-pareho lang naman eh. Pinakamaganda nangyari, yumaman. Number 2, nagkaroon ng freedom. Number 3, traveled a lot. I love to travel. Number 4, yung magkaroon ka ng take control of your life. Maganda yun eh, you control your life. Yes. Kala natin ang benefit na networking, yayaman ka lang magkaka-time. No. Actually, one of the benefits yung you take charge, you control your life. Yung ikaw nagpapatakbo ng buhay mo, hindi ibang tao. Correct. Yung bang tipong kung ano yung amount na gusto mong kitain, nasa kamay mo. Kung kulang sa'yo yung last month, pwede kang humataw ngayon para mas malaki. You can learn a lot of things when you travel. Ang sarap-sarap mong mag-travel kasi ang pagta-travel is learning also. You learn different cultures, you see different places, mas ma-appreciate mo ang Pilipinas, mas hindi mo rin ma-appreciate, depende sa bansang mapupuntahan mo. And along the way, one of the greatest benefits is you will be able to gain many friends. Marami ka magiging kaibigan. You will learn, alam mo yun, madami ka matututunan sa iba't ibang mga tao. Marami ka magiging kaibigan. Tsaka yung madidevelop ka. Yun ang mga walang kapalit. Yung magbago yung perspective mo sa buhay, yung napaka-positive mo na everyday, yung magbago yung personality mo, how you treat life in general, yung you becoming a better person, Yes. yun ang walang benefit dito. Because ultimately, when you become successful in this business, I assure you, lalo na pag tama yung pagkakatrain, pagpapagrow sa'yo ng upline mo, you become a better person when you become successful in this business. Kaya kung ang tanong, yung nakikita nyo pong benefit and reward ng mga successful distributors, mangyayari din sa inyo yun. It's just a matter of time. Huwag ka lang magkukwit. Mangyayari rin sa'yo. Ang sabi nga ng nasira kong upline, Roy, it's a given in this business. Yung magiging successful ka, yayaman ka, it's a given. You just have to stay and never ever give up. Makukuha nyo lahat yan. Huwag lang kayo magkukwit. Yes. Heaven. Living out of the box. Right. Number 5. Ilang years po ba magiging successful sa AIM? Okay, ilang years po ba maging successful sa AIM or networking? Sino yung meron ng magazine nung bago? Yung lumabas na ang nasa cover magazine si Doc Ed. Okay, mas maraming wala. Kasi recently, naglumabas tayo, ang marketing team, naglabas ng magazine tungkol sa events natin. Sa likod nun, may kwento. Now, sasagutin ko to sa isang kwento. May isang lalaki, he was looking for a river. Meron siyang hinahanap na ilog. So sa kakalakad niya, eventually may nakita siyang matanda na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. So he tried to ask the question to the guy, sabi doon sa matanda, sabi niya, hey farmer, mister, how many minutes it will take me to reach the nearest river on foot? Para bang ilang minuto ko makikita yung yung ilog. Alam mo yung matanda, nakasombrero, inalis niya yung sombrero niya, tinignan yung mama, nakaupo siya eh. Tapos hindi sumagot, nilagay uli yung sombrero niya. So nagtaka yung mama, siguro, hindi lang siya narinig. So tinanong niya ulit, Mister, how many minutes it will take me to reach the nearest river on foot? Tinignan uli siya ng matanda, tinanggal.
Inobserbahan yung mukha niya, nilagay ulit. Yumuko. Tataka na ngayon lalaki, bakit di siya sinasagot? Last! Nilakasan niya yung boses niya. Mawalang galang na po. Magtatanong sana ako, gano'ng katagal ko lalakarin yung ilog mula dito sa inyo? Nilakasan na. Alam mo ginawa ng matanda? Inulit lang. Tinignan siya. Umaypay. Nilagay. Sa buwisit ng lalaki, mo na, maglalakad na nga lang ako. Lakad siya. Nung nakakalayo na siya, you're about 10 meters, sabi ng matanda, 15 minutes! Nagulat yung lalaki ngayon. Sabi niya, ba't ganun? Balalikan niya yung lalaki, yung matanda. Kanina nung nasa harap niyo ako, hindi niyo sinasagot. Nung medyo nakalayo-layo na ako, saka niyo sinabing 15 minutes, ba't hindi ba kayo sumasagot? Alam mo, sabi ng matanda, mama, hindi ko naman alam kung gaano kakabilis maglakad. Paano ko matatansya? Tama eh. Ha? Depende talaga. Kaya kung ito tanong mo sa akin, hindi ko alam kung gaano kabilis mag-recruit araw-araw. Correct. Gaano kadaming tao ko mausap araw-araw. Tama eh. Gaano karaming home party, OPP, one-on-one, prospecting, gaano karaming home party, benta, Yes. training ang ginagawa mo araw-araw. Yun. Walang iba makakasagot niyan kundi ikaw lang. Tama eh. Okay ba yan? Sakto. Ang ganda. Wala akong masabi ah. Part-time, full-time, part-time tambay. Diba? Iba-iba. Yeah. Full-time tsaka fulling time. Pulling time. Boyfriend, si girlfriend. Marami, no? Dami. Oh, may Daming sideway, distraction may right, may left. Oo, daming distraction. Left and right lang ang marketing plan. Minsan may pailalim. Pailalim. Ibang marketing plan. Sabi na nga, business. Mayroon naman ginagawa. Monkey business. Monkey business. Business na, binibusiness pa. Oh. Ganun talaga. Meron dyan, sir, nag-iisip sa networking. Minsan, nag-iisip Oo. din mag-abroad. Oo. Nag-iisip din iba. Magtayo ng company. Company. Iba-iba. Oo. Na, yung friend niya nasa ibang company, parang gusto rin sumali doon. So, depende talaga sa Tama. lakad. Kaya maganda itong topic na personal issues, Roy, kasi Tinatama. maraming mga hindi nagiging successful sa AIM because of personal issues. Okay. Personal na, yung ang problema sa katawan, yung ang problema nila sila. Sarili. Kasi, can you imagine, you have the best marketing plan. Yes. You have best products. Management, extensive ang experience. Yes. So more or less, a lot of people do not become successful kasi depende na sa individuality, Mhm. sa personality na. Mhm. Sa ang problema na nila, sarili na nila. Kasi given na lahat eh. Attitude ulit. Attitude na ulit. Oh, yung sarili na nila, problema nila. Correct. So, si Queen mo nga, may attitude problem ka ba? Kaya nga, pag nagte-training ako ng leadership, ang una kong sinasabi, Roy, bago ma-develop ang network mo, dapat ikaw muna ma-develop. Bago ka mag-build ng grupo or network, you have to build yourself first. Kasi pag ikaw na ang na-build mo, ikaw na yung na-correct mo, ikaw na yung na-develop mo, wala ka nang hindi kayang gawin sa network mo. Puputok na yan. Sabog. Yes! Next. Okay, 6. Paano po ba mawawala ang hiya or reservation para bumilis ang network? Dalawa sagot ko dyan. Number 1, training, theory. Number 2, actual. Sasalang ka talaga. Kasi the best way for you to conquer your fear is do it. Now, one good thing about fear, Roy, kung mararamdaman nyo, pag na-conquer mo yung fear, it feels good. Parang gusto mong gawin ulit. Yes. Kaya nakakatakot, yung nakakatakot na bagay na gusto mong gawin, yung pinaka nahihiyakang bagay na gawin, gawin mo siya. That's the only way to overcome it. Yeah. Walang preparasyon na gagawin mo. Wala pong orasyon na makakaalis ng hiya mo. Or mantra. Walang mantra. Walang bertud, agimat o anting-anting ang makakatanggal niyan. Wala. Wala. Salang ka. That's the only way you can overcome it. Yes. Gusto matanggal ang hiya? Simple lang. Mag-recruit ka na mag-recruit. Sir, Magiging walang hiya ka. Pero may good news pa doon. Oo. May addiction. Oo. Oo. Kaya nga pagka na-overcome mo nga yung fear mo, it feels good, you wanna do it again. Oo. Nakaka-addict. Kaya yung mga nahihiya pa rito, sanayin mo lang yung sarili mo. Kaya minsan may magkikwento dito, nahiya po ako dati, pero 3 hours na hinahawakan ng mic, dire-diretso. Dire-diretso. Na-addict na yun sa mic. Oo. Di ba yung iba, yung iba nanginginig kumawak ng mic sa una. Oo. Nung matagal na siya, Ayun. ang tagal niya nahawakan, ginagano na siya nung timer sa likod.
Ayaw pang bitawan. Tinatago na ang mind. Hindi pa tapos. Totoo po yan. Nangyayari? Oo. Kaya lang naman kayo nahihiya o may reservations kasi takot kayong ma-reject. Correct. So, the only way to overcome rejection is lagi kang magpa-reject. Alam mo, pag lagi kang magpapa-reject, you become immune to it. Addiction din yun. Gusto mong ma-reject ka lagi. Pa-reject ka lagi. Tapos motivation mo rejection. Once na reject ka, para kang inaapoy na gawin mo uli. May stages yun, Totoo sir. Yung yan. rejection. Yung una, sir, pag na-reject ka, masakit. Masakit. Painful. Pangalawang stage, sir, parang dead, yung wala na. Dead man na. Oh. Pangatlong stage, sir, Acceptance. ito pinakamasarap. Once na nare-reject ka, motivation ang Oo rejection. nga. Tama. Ako, sir, pag nire-reject ako, wala, basta ginagana lalo. Parang gusto ko lalong, wala, ewan ko. Parang gusto mo. Motivation na siya. Kasi dapat dumating sa stage ng rejection, wala nang dating sa'yo. Yung Or pag na-reject motivation. ka, wala lang. Oo. Hindi ka tulad nung una, tignan mo mabuti to Pag nireject ka ng friend mo, prospect mo, kinausap mo na OPP, ayaw niya, can you imagine, 3 steps away from you, that prospect is not thinking about you anymore. Correct. Hindi ka na iniisip nun. Yes. Ikaw, nasa jeep ka na. Langya yun. Sunog bahay nun. Nasa bahay ka na, kumakain ka na. Grabe talaga. Babalikan ko talaga yung pagmayaman na ako. Ang tagal mo makamove on. Nakarelate lahat sila. Ang tagal kasi makamove on. Ito malupit. Nasa higaan na, nakaganyan na. Wisit siya. Visit na yun. Yung prospect mo, ang sarap na ng buhay. Wala nang, hindi ka na iniisip. Ikaw, emotionally, naka-attach ka pa rin. Grabe, attachment. Masakit pati panaginip. Panaginip, Dala-dala mo dala. pa. Buti na lang hindi binabangungot. Oo. Pinag-aralan niya, mga Pilipino, matagal mag-move on. Yes. Kahit sa pagbe-break, Roy. Matagal. Pag nag-break, hindi makapag-move on. Kunwari, mag-boyfriend. Minsan, sir, ginagawa nga, revenge lang yung related pa rin doon sa break. Break up. Break up. Tagal mag-move on. Pag nag-break, di ko kaya. May mas malupit. Alam niyo ano yung mas malupit? Mamamatay ako. Parang ano eh. Sarap sarap. Parang oxygen niya yung partner niya. Mamamatay ako. Ganon ka sa friend mo na ayaw maniwala eh. Pag ayaw, ang tagal mong tanggapin. Marami, wala dito, pero Sir, malamang marami nagtatanong nito. Sir, di kaya dahil sa parang meron kang assumption na sila yung magsusupport sa'yo. Expectation may, ka kasi. May expectation na Yes. siya yung may trust sa'yo. Tapos Kasi yan. you discovered na Ayaw. wala pala. Kaya Kaya masakit. Kaya nga, di ba, sa Buddhism, dapat non-attachment. Dapat wala kang attachment. Sometimes we put too much expectation sa prospect. Let me tell you one secret about prospecting. Maganda yan. Pag ginawa mo na lahat at ayaw ng prospect mo, networking is not convincing people. Network marketing is a matter of finding the right people. Kaya, your job is not to convince that this is a great opportunity. Rather, your job is to find those people who, upon looking at our opportunity, will do something about it. Ang hinahanap mo dito, yung mga taong naghahanap din ng opportunity mo. So pag ayaw ng kausap mo, hindi siya talaga eh. Huwag mo nang pilitin. Move on. Tanggapin mo na hindi siya. Correct. Hindi talaga siya yung right people. Saka sir, minsan, pag pinilit mo pa yung tayong ayaw, minsan yung pang mabigat. Tama. Nandyan, sumali nga, pero parang mabigat. Ang bigat. Oo. Kasi how you wish na hindi mo na lang sana pinilit. Yan, tama. Kasi nung pinilit mo, nagbigay lang sa'yo ng sakit ng ulo, walang ibang ginawa kundi manghingi ng spillover. Sinisi ka pa. Saan na yung sabi mong ibibigay mo sa akin? Sabi mo, Everyday mo na lang ako. ganun, nape-pressured ka na. Correct. Kaya, pag ayaw, hayaan mo na. It's not your job to convince. Tignan nyo mabuti bakit totoo yan. Walang tao ang kayang mangumbins sa kapwa-tao. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang utak. Tayo lang ang makakakonvince sa sarili natin, walang iba. Ganon din sa prospect mo. Kaya pag hindi para sa'yo at ayaw talaga, wala kang magagawa. Non-attachment. Let go. You know, the moment you learn how to let go in this business, things starts to change. Things start to change. Nagbabago siya.
Correct. Kaya, huwag na kayo mahiya. Pag na-reject, so what? It's okay. Saka yung hiya, sabi namin yung hiya, ano lang yan eh. Parang ginamit lang natin ng, yung pagiging mahiya, minsan ego lang din eh. Pride. Pride lang. Ayaw mo kasing... Mag-step up, ayaw mag-umalis sa comfort zone. Minsan yung hiya, yabang lang din eh. Tama. Simpleng yabang na nakatago. Nakatago. Dinadaan sa hiya. Pero ayaw niya lang, alam mo yun. Totoo. So, reservation. Tama, ang galing nito. Alright, personal issues. I think tapos na tayo sa personal issues. Hanggang 6 lang to. Mayroon pa ba, boss? Leadership. Maganda to. Ganda to. Alright, sige, simulan natin. Okay, yan, number 1. Do's and don'ts ng upline, downline relationship. Madami yan. Dami, no? Do's and don'ts. Siguro, to summarize, do's and don'ts, with regards to the downline and upline, downline muna ako magsisimula. Yung downline, your best navigational guide in this business is your upline. Sila yung guide ninyo. What to do. And for that, ikaw bilang downline, makinig ka doon sa sasabihin ng downline, ng upline mo, kung ano yung mga dapat mong gawin. Meron lang gray area kung sasabihin, to such extent, to such a point. Basta tama yung pinagagawa sa'yo ng upline mo, Yes. do everything you can. Palo. Yeah. Paano malalamang tama? Moral, legal, at ethical. Ayan, no? Ulitin. 1, 2, 3. Moral, legal, at ethical. ethical. Alam nyo naman yung mga moral at immoral. Alam nyo naman yung illegal at legal, nasa company policy. Correct. Alam nyo naman yung ethical and being non-professional. Yes. So, basta nasa moral, legal, ethical na issue, do everything to follow your upline. But, pag isa doon ang nababiolate, you have all the right para hindi sundin. Yes. Di ba gano'n naman ang leadership? Di ba kahit hindi dito sa AIM, kahit sa bahay, sa government, kahit sa office ninyo, pag tingin mo yung pinagagawa sa'yo, mali na, meron kang karapatan to resist. So in terms of downlines and uplines, downlines, please, your best navigational equipment here, your best navigational guide are your uplines. Alam nyo po, nung araw, nung hindi pa uso GPS, ang guide ng mga manlalayag, mga seamen, are the stars. Kasi the stars are permanent. They never change. In fact, hanggang ngayon, some navigators, they still use the stars as their navigational guide. Because with the stars, you can never go wrong. Dito sa business natin, basta ang tinuturo sa'yo ng upline mo, moral, legal, ethical, you can never go wrong. Tandaan nyo to, pag may maling ginawa at nagpapatuloy yung gawain na yon, somewhere along the line, it will always go back to you because the universe needs to balance everything. Ang isang bagay na mali, hindi magbubunga ng tama. Tandaan nyo yun. So yun lagi ang guide nyo. In terms of the upline to the downline naman, your relationship should be purely business and professional. Anything na magiging personal, labag sa law of business yan. Yes. Walang personalan. Pag may issue yung downline na personal na buhay, labas kayo doon. Upline, may issue na personal buhay downline, labas kayo doon. Bawal ang chismis. Correct. Okay ba yan? So, yun yung magiging, yun yung magiging premise ninyo, basis ninyo, kung hanggang saan kayo susunod, at ikaw naman upline, kung hanggang saan lang ang ituturo mo sa downline mo. Never compromise your character. Sabi ni John Maxwell, if you have to choose between strategy and character, pag mamimili ka daw ng between strategy and character, ganito strategy gawin natin. Hanap tayo ng investor. Magpapa-invest, strategy yun eh. Strategy. Tapos, pabilin natin ng 250 heads. Iba-iba pangalan. Di ba hanggang 7 heads lang? Strategy yun. If you have to choose between strategy and character, always choose character. Character. Always choose what's the right thing to do. Correct. Hindi naman pabilisan ng networking eh. Hindi naman pagalingan to eh. Pagandahan ng buhay to pagdating ng panahon. Yes. Paano masasabi maganda buhay ng tao? Hindi lang sa pera yan.
masasabing maganda ang buhay mo pag marami kang pera, masaya ka, at maraming taong masaya dahil sa'yo. Okay? Correct. Pero, kung ang mangyayari sa'yo, marami ka lang pera, pero maraming buwisit sa'yo, hindi masarap na buhay yon. Hindi masarap na buhay yung mapera ka lang, pero maraming buwisit sa'yo, maraming asar sa'yo, marami ka nasagasaan along the way, hindi masarap na buhay yon. Kasi aanuhin mo yung pera, pag nakatalikod ka, yung mga tao maraming nasasabi sa'yo. Ang masarap na buhay, may pera ka, bago buhay mo, mas sa ibang tao, yung iba, walang nasasabi sa'yo. Okay ba yun? Kaya, Klaro. mahaba ito kasi lagi nyo pong tatandaan, there is a proper way of doing the business. Huwag na natin gawing business, yung business. Huwag na natin gawing monkey business, yung business. So please, whatever that is moral, legal, and ethical, keep on doing it. You can never go wrong with that. Other than that, labas na. Yung don'ts na ang gagawin ninyo. Correct. Sa cycle ka din kasi. Wala eh. Sabi mo nga, sir, ibabalance ng universe. Oo. Ibabalance pa rin ang universe. Sa cycle lang. Well, sa higher training, matututunan nyo sa higher leadership training, especially sa mga leader summit, sa trainings ng mga upline ninyo, why leaders kailangan maging upright leader ka, especially in this kind of business. Short term, pwede kang maging kumita na hindi tama yung ginagawa mo on the short run. But in the long run, things will always go back to you. Mapapag-aralan nyo yung pag umattend na kayo ng summit natin, leader summit natin. Because believe me, ang magpapatibay ng negosyo natin, walang ibang kalaban ng aim. Ang magpapatibay ng negosyo natin, leaders. Pero, leaders din, pag hindi tama ang leadership, sila rin ang magiging anay ng negosyo natin. Kaya as early as now, try to be good leaders. As early as now, try to know what are the right things to do in this business. As early as now, sasabihin ko na sa inyo, it's not how much money you make, it's who you become when you get there. Hindi yung gaano kakaraming pera. Ang pinag-uusapan dito kung anong klaseng tao ka naging nung nagkapera ka na. Yes! Ha? Galing. Busog na ba kayo? Grabe, no? So, may ano pa? May space pa? Okay, alright. So, next. Okay, number 2. Ano po ba ang mga first steps na pagka-join na dapat sundin ng mga newbies? Mga newbies, yung mga bago. Mga new Ikaw, pipe. Roy, anong ginawa mo nung bago ka? Ako, una talaga kasi, nag-attend ako ng NDO. Kasi wala ako, alam ko na, unang-unang inalam ko sarili ko na, kinilala ko sarili ko. Anong klaseng tao ako. Anyway, kilala mo naman sarili ko. Kung matigas ulo mo, slow ka, may pagkabobo ka, mahina ka. Inalam ko yung mga kahinaan ko. Oo, kung ano yung weakness mo. Oo. So, sabi ko, mahina ako sa ganun. So, pag ito, hindi ko to kaya sa isang attend. Hindi ko yan kaya. Dapat mga ilan. So, kilala ko kasi sarili ko. So, alam ko yung capacity ng utak ko. So, ako nag-adjust. So, like yung NDO, hanggang ngayon, talagang di ko pa tinatantanan yun. Pinapakinggan ko pa rin. Ang pinakauna kong ginawa, inalam ko yung anong kahinaan ko. At kung ano yung kahinaan ko, yun ang pinalakas ko. Doon ako nag-focus. Like yung mahina ako magsalita sa harap hanggang ngayon. Mahina pa rin. Mahina ako sa public speaking. Mahina ako dyan. So, dapat pinag-aralan. Kaya, sir, that time, talagang may room ako. Naglagay din ako sariling opisina. Mayroon din akong whiteboard. So, di ba, nagsasalita ako mag-isa. Di ba? Oo, ang audience ko, yung pinsan lang ko, pinapakorek ko yung mga mali. Lahat kinukorek kasi lahat mali. Di ba, mga ganon. Right, so, simple lang. Lahat na alam kong mahina ako, alam kung saan ko dapat yung butas, yun ang tinatapalan ko. Kumbaga, yun ang pinapalakas ko. Hindi ako naging denial na, ay, magaling ako dyan, alam ko yan. Ang pinakauna kong talaga, tinanggap ko anong kahinaan ko, weaknesses ko, yun ang, doon ako nag-focus para palakasin. Tama. Ako ganyan din, no? When I started, pinag-aralan ko munang mabuti kasi hindi ko alam eh. So, ang weakness ko, hindi ko siya gamay. So, kailangan mong aralin. Kaya if you're gonna ask me, ano yung first step talaga as newbie?
pag-aralan mong mabuti. Marketing plan, product demo, NDO, ASAP. Second step, pag alam mo na, go with the skills. Ano ba yung skills na tinuturo sa NDO? Maghanap ka ng prospect. Mag-invite ka, mag-recruit ka. Dala ka ng tao sa office. Kung hindi mo kayang dalhin sa office, sama mo yung upline mo, sama mo sa prospect mo. Ito lang naman ang skills eh. Prospecting, recruiting, or inviting, presentation, OPP. Ang OPP, iba-iba yung version, di ba? Pag nag-invite kayo, iba-iba yung version. Nag-invite ka sa office, nag-invite ka sa center, nag-invite ka for table presentation, nag-invite ka for home party. So, iba-iba. May skills na how to handle objection. Yes, sir. May skills na goal setting. Yes. May skills na follow-up. May skills na meeting after meeting. Sinasabi lahat sa NDO to. Now, gusto niyo ng tip paano kayo gagaling dito? Gusto niyo ng tip paano kayo gagaling sa mga yon? Yes. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, dumadali at gumagaling ka. Yun lang yun. Wala nang ibang solusyon. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, dumadali. Dahil dumadali, gumagaling ka. Pag paminsan-minsan mo lang ginagawa, hindi ka gagaling. Correct. Therefore, pag hindi ka gumaling, hindi tataas yung confidence level mo. Hindi magiging madali para sa'yo. Correct. Kaya the only way para gumaling kayo, paulit-ulit mong gawin. Principles of success yan. Ang sabi sa principle of success, your law of averages improves over time. Habang tumatagal ka at paulit-ulit mong ginagawang isang bagay, tumataas yung law of averages mo. Mas gumagaling ka, mas marami kang nako-close, mas magaling ka na magpa-7 heads, mas magaling ka na mag-OPP, mas magaling ka na magdala sa office. So pag ginagawa mo paragi, dumadali. Yes. Ang problema na maraming distributors, newbies, they're very afraid to do it. Overcome it. That's the only way you can do it. Sabi ni Lao Tzu, di ba? Journey to 1,000 miles begin with a single step. Yung baby step na yan, paulit-ulit mo, hindi mo malamamalayan, yung mga baby step mo, layo na ng nararating mo. So do it. Pag wala yung upline mo, do it. Ang lumalaki sa negosyong to, yung mga pinabayaan ng upline. Tama. Ako, kaya ako lumaki, hindi lagi available yung upline ko eh. Kaya pag kayo lagi kayo nagpapaspoil sa upline nyo, hindi kayo matuto. At ikaw naman upline, pag lagi mong ini-spoil yung downline mo, hindi yan makakalipad mag-isa. Kaya do not depend to one another. Lumipad ka na mag-isa kahit wala yung upline. Tama. Doon ka matututo. Yung mga nag-number 1 top earners dito, natuto yan kasi hindi sila ni-spoil, hindi sila binaby. Ang downline na nagpapababy, hindi kayo lalaki. Ang upline na binibaby mo, downline mo, hindi mo napapalaki grupo mo. Correct. So the only way to do it, pabayaan sila. Lipad mag-isa. Ako, isang beses lang ako sinama ng upline ko, Roy. Kain pa The ata. rest is history. Kain lang ata, sir. Sinama sa kain. Diba? Oo. Kain pa. Sinama na yun. So, pag mamayang gabi, kaya ngayon, alam niyo yung sikreto na huwag kayo dapat tutukan, huwag kayong spoil. Every time na in-spoil ka na upline mo, sabi mo, upline, huwag mo na akong spoilin. Get away. Leave me alone. Leave me alone. Yeah. I can do this. All by myself. Tandaan niyo yung mga upline nyo, tanungin niyo yung mga earners dito, paano sila lumaki. Sasabihin yan, maaga akong pinabayaang mag-OPP mag-isa. Pinakawalan ako maaga. Pero guys, don't forget pa rin, mag-consult kay upline. Ganon din naman sa, consult your upline. Ganon din naman sa pagbibisikleta. Kailan ka ba natuto na mabilis? Yung pinabayaan ka, nung wala na naghahawak sa likod mo. Nasugatan ka, nahulog ka, pero natuto ka. Natuto ka. Swimming, ganon din. Kung lagi nandyan yung coach mo, wala mangyayari sa'yo. Salang, hayaan mo malunod. Kasi pag nalulunod ka, mag-ano ka eh. Ganon din sa networking. Don't be afraid to make mistakes because you learn from your mistakes. Correct. Huwag kayong matatakot magkamali. Alam mo, in life, we learn a lot of things in our life because we made errors and mistakes. Kasi ang success is just repetitive. Repetitious failures lang ang success. Pag paulit-ulit kang nagkakamali and you keep adjusting, eventually you will get there. Kaya wala pong naging successful na hindi nagkamali. Yes. Kaya pag marami kang magkakamali, welcome it. Addition sa leadership mo yun. Yung pagkakamali mo.
Huwag kayo matakot mag-OPP. Pag first-timer yung kausap mo, hindi naman niya alam kung mali-mali ka eh. So, Malay niya ba? Pwede mo, sir, ang pagkakamali isang teacher. Oo, di ba? Oh, tama. At least napag-practicean mo pa. Mm. Practice Sa atin, lang ng practice yan eh. Dapat mag-practice ka lang na mag-practice. Right? So, ready na ba kayo sa pangatlong tanong? Oh, may na boses. Ready na ba? Ayun, energy. Okay, ano po ang daily habit routine nyo nung nagsisimula kayo at nag-boom ang network nyo? Basic, you know? Basic lang. Alam mo, ang habit ko dati, pare-pareho lang naman sagot ng distributor dito eh. Araw-araw, naghahanap ako ng prospect ko. Wala pang cellphone noon, kaya tawag. Pag break time ko sa office, working ako eh, 8 to 5. Yung 12 to 1 ko, inuubos ko yun sa kakatawag. Inuubos ko kagad yung lunch ko. Magla-lunch lang ako from 12 to 12:15. 12:15 to 1 o'clock, puro tawag yon para mamayang alas 5, may appointment ako paglabas ko. Daily habit ko, nagpo-prospecting, nagdadala ako nung hindi pa ako marunong mag-OPP. Kaya mo lang naman nagagamit ang office pag hindi ka pa marunong mag-OPP. Pag hindi ka pa marunong mag-present mag-isa, your job is to look for prospects na dadalin mo sa office. Bakit? Hindi ka pa marunong eh. Nakadepend ka lagi sa presentation sa office. Pero pag marunong ka na, kahit di mo nadalin yung prospect mo sa office, magkita na kayo sa labas, doon mo na kausapin. Yan ang mga daily habits ko. Naghahanap ako ng mga OPP, naghahanap ako ng marirecruit. Ang lamang ko lang siguro na hindi ginagawa ng karamihan, yung gagawin ko bukas, hindi ko ini-schedule bukas. Yung gagawin ko bukas, nakaschedule ngayon o kahapon pa. Correct. Huwag kang gigising na doon mo palang gagawa, doon ka palang, yung re-recruitin mo, within the day mo rin tatawagan. No. Yung recruit ko ngayon, na nadala ko ngayon sa office, kahapon ko pa tinawagan yun. Huwag na huwag mong gagawin na ngayong katatawag, ngayon mo dadalhin. Kasi pag na-Indian ka, zero ka na. Pag na zero ka, yan ang nagpapatagal sa mga araw mo kung bakit tumatagal ka sa position mo. Zero activity means 0 points. Zero activity means zero income. Therefore, pag 0 points, 0 income, walang promotion. Don't expect a lot kung wala kang activity every day. Kaya if you're gonna ask me, every day, may activity ako kasi pinaplano ko the day before. So ngayon, halimbawa, gabi ngayon, pinaplano ko na ano gagawin ko bukas. Pagdating bukas, yung plano ko for Sunday, gagawin ko ngayon. Kunwari yung prospect ko ngayon, kinausap ko na yan kahapon o nung isang araw pa. Ulitin ko, do not make any activity within the day. Plan your activity ahead of time. That will save you a lot of time also. Kaya, yun ang gagawin nyo. Bago kayo kumausap ng prospect, dapat na plano nyo ng ahead of time yun. Correct. Ganun tayo na nagsisimula. Ako naman, sir, share ko lang, ngiti. Kasi ako, nakasimangot ako lagi eh. So, una kong ginawa, pinaktis ko yung ngiti. Tapos, hi, hello. Simula nun, tapos, nag-gather ako ng paunti-unti, everyday, marami ako ng mabagong nakakangiti, nakaka-hello, hello. So, siguro, mga third times kami nag-meet uli. So, may palitan na, may conversation na. So, hanggang dumami na yung mga new friend ko, yung mga bagong kakilala. So, along the way, dun na, nakakakuha na ng mga prospect, nakakakuha na, ito, pwede ito medyo hindi pa to. So, hanggang sa dami no, nakakapag-harvest na ako isa-isa ng mga taong pwede ko isama sa business. Yung smile na hindi natin ginagawa ng mga Pilipino, yun ang dapat i-master nyo. Smile. Yung smile na pati mata nakangiti. Ganyan. Kasi kanina ko pa sila tinitingnan, nakasimalmal na sila. Oh. Sabi ko, paano kaya maging big time itong mga to? Takot ngumiti. Ang pagngiti, libre, di ba? Alam mo, pag may nakasalubo ka nakangiti sa daan, ngitian mo, ngingiti hindi. Pag sinabi mong hi, sasagot hindi. Pero yung nakasimalmal. Anyway, ang sarap tingnan ng tao pag nakakiti. Parang ang ganda ng buhay niya. Ako, idadagdag ko pa dyan sa daily routine ko. Dumikit kayo sa mga tamang tao. Correct. Daily routine mo, Maganda yun. dikit ka sa tamang tao lagi. Ako ang habit ko nun, Roy, pag pumupunta ako sa office, na Indian ako, wala akong ginagawa,
imbis na umuwi ako, doon na lang ako sa office, attend ako ng OPP. Tapos, pag may nakita ako nag-meeting after meeting, nakikisingit ako kahit hindi ako kagrupo. Ayan, nandun ako, tinitignan ko lang kung paano sila magsimula. Pag may nakita akong crossline ko na ang upline namin, iisa lang naman, may ka-crossline ako na medyo may resulta na, dumidikit ako doon, nakikipag-usap ako. So ang tawag ko dyan, dikit sa tamang tao. Kasi pag dumidikit ka sa tamang tao, part yun ng tinatawag na law of association. Pag ina-associate mo yung sarili mo sa mga tamang tao, eventually, masasagap mo yung tinatawag na vibration nila. The way they think, the way they speak. Habit nila, masasagap mo. And then you become like them. Oo, you become like them. Di ba pinag-aralan nga, pag ang lagi mong kadikit, chismoso, chismosa, magiging chismosa, chismosa ka din. Correct. Tama yan. Tama, sir. So, dikit sa tamang tao. Tandaan nyo to, wala rin lang naman kayong gagawin sa bahay, tumambay na lang kayo sa opisina. Dikit na lang kayo sa tamang tao. Dikit lang, kahit katabi ka lang, nakaganyan ka lang. Oh. Pag tinanong nung katabi mo, bakit ka ba dumidikit? Sabihin mo, basta. Saka ano, sir, you know why? Kasi kahit na hindi nagsasalita, just by observing, sometimes you will learn a lot. Mag-observe ka lang, dahil matututunan eh. Kaya ako ginagawa ko dati, dikit lang ako, tinitignan ko lang siya. Sabihin ko, ganyan din ang forma ko one day. Ha? Dinidikitan ko lang. Doon, eventually, natutunan ko yung principles of success along the way. Tama. Saka huwag kayong Lone Star Ranger, yung laging mag-isa, no? Dapat may gagamitin law of cooperation. Lagi ka nakipag-cooperate. Crossline, attend ka. Pag friendly ka, nako, ang dami benefits. Napakalaking bagay nung didikit ka lagi sa tamang tao. In fact, starting now, those people that, yung hindi kayo natutulungan sa goal nyo, isang katotohanan sa networking to. Yung mga taong hindi kayo natutulungan, people who keep putting you down, kailangan nyo muna silang layuan. So there are a lot of your friends na kakalimutan nyo muna, pansamantala. Tama. Paano ka makikipagkibigan? Paano ka makikipagkita sa mga barkado na mo lang ibang gawin kundi kantsawan ka? Sige nga, paano ka aangat? Kaya may mga barkada kang ililet go muna, kaibigan kang medyo ililet go muna, especially mga hindi naniniwala sa negosyo mo. Kasi nakakababa ng moral. Balikan mo na lang pagkasanay ka na, pag kaya mong ma-handle yung emotions mo. Pero kung sasabihin nyo sa akin, sir, normal ba yung linalayuan ka ng kaibigan mo? O kaya, normal ba yung lumayo muna ako? Nako, mas abnormal po yung ikaw, kadikit ka lagi ng kaibigan mong hindi naman kayo sinusuportahan. Tama. Layuan mo muna yung non-supportive. All people who are non-supportive of you, believe me, kailangan mo munang i-distance yung sarili mo. Ganun talaga. Tama. Ganun talaga. If you want to get something, you have to give up something. Ganun talaga. Isa yun sa mga tawag natin, Roy, sakripisyo. Saka I think, sir, ang ano dyan, ang isa, nakita ko dyan, di ba, same feather, Bisaya, Same feather, flock together. Same vibration, nagja-drive. Oo. I think nagbago yung vibratory mo, yung vibratory rate mo, yung mga friend mo hindi nagbago. That's why hindi na kayo nagja-drive. Yes. So ngayon, walang masama nangyari sa'yo. Totoo. Ginusto mo lang nagpababago, kaya ka nagbago. Kaya yung nature nyo magkaiba na, kaya hindi na kayo tutugma. Nag-iba na ang kulay mo. So ngayon, sino may gustong magpabago? Sino gusto magbago? So anong nangyayari? Hindi kayo tumutugba dahil yun talaga ang gusto mo. So kahit anong gawin mo, talagang hindi na magkaiba ng language nyo. Magkaiba na ang trip nyo. Magkaiba na, di ba? Siya, ang trip niya, cellphone. Ikaw, kotse. Pagtatawanan ka. Kasi masyado nang malaki yung utak mo, sila na pag-iwanan. So, kaya ang nangyayari, hindi na talaga kayo magtugma. Kaya po walang masamang nangyayari sa'yo. Nagkataon lang, nag-iiba ka na ng vibration. Tumataas na ang frequency mo. Nag-iiba na ang consciousness mo. So, payaman ka na. Ganon talaga eh. Ano gusto nyo? Kaya pa yung yun yung, yung sinasabi natin, Roy, na kasi ngayong nag-aim global ka, yung level ng awareness mo, nag-iba na. Yes. Nag-iba yung level ng awareness mo eh. Alam nyo po, pag ang caterpillar naging butterfly, yung butterfly, hindi na pwedeng makipagbarkada sa caterpillar. Correct. Nagkapakpak pa siya kung ang barkada niya yung gumagapang din. Yes.
In the same way, yung caterpillar, hindi niya na pwede maging barkada yung butterfly, kasi malayo na mararating nun. Hindi siya nakakalipad. Oo. It's not that because the butterfly and the caterpillar are bad. No. That doesn't make them a bad person or bad thing or bad insect. It's just their level of awareness is totally different from one another. So pag ikaw lumayo sa kaibigan mo, that doesn't make you a bad person. And pag hindi nakasabay yung friend mo, that doesn't make him or her a bad person either. Yes. Nagkataon lang, iba na yung level ng consciousness ninyo. Iba yung gusto nyo. Iba na. Eh ang mga kaparehas mong level ng consciousness, mga global ambassador, mga MC, mga top distributor, mga successful na tao. Oh. Kaya makikita nyo, mas nag-i-enjoy kayo pag sila kausap nyo. Oo. Pag sila ang pinapakinggan nyo, pag nagsasalita sila, pas parang tanggap ng pagkatao mo. Samantalang, pag naririnig mo yung mga tropa mo dati, parang iritang-irita ka na sa pinag-uusapan nila or sa conversation nila o sa topic nila. Tsaka pagka hindi na pangarap ang topic, hindi ka makarelate. Hindi ka na, ayaw mo na. No? Pag ang topic, may illegal wipe, mga ganun, hindi ka na Kasi ikaw naman, sir, pag bumuga ka na naman ng... F4, mga ganun ang topic, hindi ka makasabay, mga till date, ano ba yun? Hindi ko... Please be careful with my heart, mga ganun. Hindi ka makarelate. Gusto mo laging dreams. DTC, 1.5, Unilevel, Prospect, stair step, upline, C24. Yun ang mga gusto mo eh. Which is yun naman ang ayaw nila. Yun naman ang ayaw nilang topic. Pag yun naman ang topic mo, sasabihin sa, puro ka nalang networking eh. Puro kami negosyo. Tantana mo nga, gumaganon pa sa'yo. Magkaiba na eh. Magkaiba na. So, hindi sila masama or negative. Hindi. Nagkaiba lang kayo ng, iba na kasi kayong level. Diba? Oo. So, negosyante ka na kasi. On the way ka na sa paiba na eh. Oo. Sa success. Siya lang, nakatambay pa. So, iba talaga eh. Tama, di ba? So, gusto niyo pa bang katanungan? Para may kasagutan? Ang gusto nila, no, sir? Oo. Direct to the... Alam mo ba't gusto nila? Tinatamaan sila. Oo. Pag ang isang tao tinatamaan gustong-gusto kasi, ang first step ng transformation, recognition. Magsisimula ka magbago pag na-recognize mo kung ano yung mga mali at pagkukulang mo. Kaya pag tinatamaan ka, good news yan. Okay? Alright. So, ito sir. Number 4. Paano po i-handle ang mga leaders ko na online lang ang communication? Like ito, sa mga abroad ito. Ano yan? Number 1, dahil nasa onset pa lang ang online marketing. When you say onset, beginning pa lang eh. You have no other way of communicating with them other than the social media. Skype, Facebook chat. Ang kailangan nyo lang baguhin dito yung attitude na pagkausap nyo sila, wag nyong isipin na over the internet nyo lang kausap. Parang machine lang ang kausap nyo. Isipin nyo lagi na ang kausap nyo at the other end of the line is a human being. So may emotion pa rin? Oo, may emotion ka pa rin. In fact, ginagawa nating marketing dito, ang emotion eh. Emotion marketing to eh. Yung ipapakita nyo sa mga ka-online ninyo na masaya dito. Bakit nyo sila kailangan pauwiin? Kasi hindi lang kitaan to, masaya pa. Masaya. Oo. So, ang tawag doon, emotional marketing yun. Emotions marketing yun eh. So, ang kailangan nyong i-consider, sasamahan nyo ng emotion. Number 2, it's a human being at the other end of the line. And number 3, syempre, sakripisyo to kasi normally sa ibang mga online marketers, baliktad ang oras eh. Yes, sir. Yes, sir. So, hindi yun yung paparamdam na tinatamad na kayo, pagod na kayo. Ganun talaga. It's just part of your sacrifice. But later on, we are hoping to also take care of hindi naman take care, meron tayong facility na ginagawa. Bakit ba marami ako nadudulas pagka ganito, no? Pero pinag-aaralan ho ng opisina para makater lahat ng mga online na mga distributors natin. The company is thinking, especially Doc Ed, of putting a call center department to take care of all these people. Tawag sila. Woo! So, pinag-iisipan yung call center, distributor support ang tawag, na ang trabaho ng mga to, sumagot lang sa lahat ng tanong ng mga onliners natin. Yes! Ha? So, pinag-aaralan yan. Especially, kasi magkakaroon tayo ng building, so maraming space, na ang trabaho ng mga staff na yon is to just call all incoming calls.
Parang call center ang So, dating. yayaman na talaga itong mga to. Oo, given na yon, friends. Grabe. Sabi ko nga sa inyo, ang pagyaman nyo dito, given, nasa inyo na lang. Kung hindi pa kayo yaman, ang problema nasa inyo na. Kasi ginawa na nga ng company, tayo lang ang kauna-unahang networking na gagawa nun. Huwag lang tayong unahan at gayahin ng iba. Pero ginagawa na ngayon, pinag-iisipang mabuti nila Doc Ed. Sa lahat yan, ha? Sa lahat ng branches natin all over the world. And not only that, lahat ng mga distributors na kahit wala pang BCO, like Italy, Netherlands, they can call the Philippines, may sasagot sa kanila. Call center ang dating. Gusto nyo ba yon? Yes! Kaya nasagot natin to, kung paano nyo i-handle. Pangalawa, yung mga leaders kung paano nyo i-handle sila, of course, iba pa rin kasi ang development ng personal. Tandaan nyo to, you can only do so much sa online. Ibig sabihin, huwag nyo i-pressure yung sarili nyo na makaka-develop kayo ng quality leaders kasi iba ang development sa online at saka offline. Don't be too hard on yourself when it comes to that kasi pag ang tao, tandaan nyo to, applicable to sa online or offline, pag ang tao, leader talaga, mag-i-step up kahit walang tumutulong sa kanya. Kahit walang nakikipag-communicate sa kanya. Kahit na hindi siya dinidevelop, pag leader talaga yung leader ninyo, gagalaw mag-isa yan. Ngayon, pag nawalan kayo ng downline, don't be too hard on yourself. Ano bang kulang ko? Ginawa ko naman lahat. Ano pa bang kulang sa akin? Sinunod ko naman ang upline ko. Pag kayo nawalan ng tao, ladies and gentlemen, move on. It just happens. Pag ang dahon ba nalagas sa puno, pag-iisipan mo ba yun maghapon, bakit to nalagas? Ano kayang science behind this? Bakit siya? That's just part of the nature. Tama, mali? When people die, you don't ask why they die. It just happens. It's part of their life. It's part of a human's life. Pag nawalan kayo ng downline, it's just part of your life as a network marketer. Tanggapin nyo lang. Maliwanag. Ulitin ko, pag leader, leader talaga. Mapa-online, offline yan, kahit di mo kausap. Kahit minsan mo lang kausapin. Pag leader, mag-i-step up. Meron kang downline, minuminuto mong kausap, di nag-i-step up eh. Nasa tao talaga. Dami nagtama, ano? Oo. Natamaan ka talaga eh. Alright. Saka lesson din, pag may nawalan kayong downlines, i-check mo rin sarili mo. Ano dapat kong i-adjust para, kasi may matututunan ka doon kung may nawala eh. Ano dapat kong i-adjust, bakit siya ganito, baka may kailangan. Wag laging mag-check sa labas. Puro inner ang check. Ang checking yung parang, okay, anong adjustment kong gagawin para hindi maulit yun. Tama. So, ako dito, i-own mo lagi pag may something na situation na hindi maganda, i-own mo lagi para may matutunan ka. Correct. Hindi, kasalanan siya, tamad siya, bobo siya. Lagi nasa kanya yung blame. Tanggalin niyo yung sisi. Gusto niyo yumaman? Tanggalin niyo yung pagsisisi sa labas. Tanggalin niyo. Kasi hindi kayo matututo pag laging naninisi kayo. Hanggang sinisi pa ang Diyos. May ganun tao eh. Sinisi na lahat eh. Pati Diyos. Ang last niya sinisi siya. Tama. Hayaan mo siya. Okay, number 5. Malapit na tayo, guys. Last na to, di ba? Tapos na tayo dyan. Hoy, tapos na kami. Okay, saan ba kami? Okay, number 6. Number 6. Paano po mag-manage ng time? Paano po mag-manage ng time pag lumalaki na ang group nyo? Dalawa lagi yan. Tandaan nyo to, meron kang existing line, tsaka wag mong kakalimutan na lagi kang merong new line. Existing, new line. Yung existing nyo, ito yung mga downlines yung matagal na. Yung downlines yung, let's say, you have been there since you started. Ang tawag dyan, existing. Pag may existing line kang, habit ng ibang tao ganito. Yung existing lines na lang lagi nila ang inaalagaan nila. Remember this, pag nagpapalaki kayo ng grupo, lagi ka dapat merong bagong grupo. Lagi kang merong direct, lagi kang merong new line. Because matagal nang kasabihan sa networking yung the lifeblood of network is new blood. Ang buhay ng grupo, laging nasa bago. Gusto nyong bumilis? Huwag lang kayong tumutok sa existing lines nyo.
lagi kayong maghahanap ng direct. Maliwanag. That's how you divide your time. Huwag kayong mangingitlog. Alam nyo kung bakit? Yung iba tumatagal, Roy. Pag ang tinutukan mo mabagal, ano mangyayari sa'yo? Mabagal ka. Pag naawa ka, sir, nakakaawa pag hindi mo tinutukan eh. Sige, pare-pareho na kayong nakakaawa pagdating ng panahon. Walang lumalaki sa inyo. Ako, nung upline ako, lagi kong sinasabi to. Nung upline ako, when I was an active networker, malaki ulo ko. Anong terms na malaki ulo? Pag ang downline ko walat commitment, hindi tumatagal sa akin yun. Pag walang commitment ang downline ko, ano ibig sabihin hindi tumatagal? Nagkukwit ba? Hindi. Pag ang downline ko walang commitment sa akin, hindi ko tinututukan, naghahanap pa ng iba. Kasi lagi kong katwiran, kaya ko maghanap ng iba bukod sa'yo. Hindi yung wala na nga commitment, pinagtsatsagaan mo pa kasi ayaw mong maghanap ng iba. Ang hirap eh. Hayaan mo na to, at least meron. Correct. Nung upline ako, malaki ulo ko kasi I always So, consider depended ba, on sir, na myself. scarcity ka mag-isip pag ganun ka? Oo. Limited ka lagi Limited mag-isip. ka lagi. Kaya ako dati, pag downline ko walang commitment, naghahanap ako ng iba. Na masusulit yung oras ko pag tinutukan ako. Pag downline ko, matigas-tigas ang ulo, wala, next ka sa akin. Hindi kita pagtsatsagaan o matigas ulo mo. Ang downline ko, 1 month lang cooking time sa akin, dapat marunong ka na. May term pa akong ganun nung araw cooking time. Cooking time. Cooking time, dapat after 1 month kitang kasama, dapat luto ka na, marunong ka na ng ginagawa ko. Ganun ako before. Meaning, nakadepend ako sa skills ko, hindi ako nakadepend sa downline ko. Kasi ang hirap sabihin sa akin ng ngari, sabihin mo sa akin, sir, ang bagal ko. Bakit? Ang bagal kasi ng grupo ko eh. Di ibig sabihin, dinepend mo ang success mo sa ibang tao. Ang usapan, bilang leader, nakadepend dapat sa kamay mo ang success mo. Mabagal pala grupo mo, di dapat naghanap ka ng iba. Tama? Kaya kung paano mo i-manage ang oras mo, put your time to the most productive activity you can have for a given day. Kung magsasayang ng oras. Kaya mag-aasang ng oras sa kakaproblema, etc. Part dati ng routine ko, paano ako mag-manage ng time, lagi akong may time para makipag-communicate sa upline ko. I make it a point na may communication ako sa upline ko. Either by phone o kaya nagkikita kami. Part ng ano ko yan, part ng pag-grow ko. Hindi pwedeng lagi lang ako nasa downline nakatingin. Meron akong time dapat sa upline ko. At saka hindi ko inahayaan ng upline ko magbigay ng time sa akin. Ako humihingi ng time sa upline ko. Marami kasing distributors, magkakaroon lang sila ng communication with the upline, magmi-meeting lang sila pag in-initiate ng upline. Wrong. Pag leader ka, ikaw mag-initiate. I-meeting mo naman ako Pahingi naman ng time. Pahingi naman ng time upline. Dapat ganun ka bilang downline. Yes. Ina-ask. Oo, yung ina-ask mo. Yes. Huwag ka maghihintay kasi busy yun. Yung dami niya iniisip. Yes. Minsan, iniisip niyang yun, di kakasama. Bakit? Productive ka na magaling ka na kaya hindi ka niya sinasama. Kaya ang gagawin mo sa kanya, meetingin mo naman ako, Kita naman tayo kasi, iba yung ikaw, bumababa ka sa grupo mo, nade-drain ka, you give them everything. Iba rin yung may matututunan kang bago sa upline mo at saka bobombahin ka, you feel very inspired. So ang connection dito, dalawa. Never lose connection with your upline and never lose connection with your downline. Correct. Huwag lang kayong puro downline. Dapat may upline. Huwag din naman puro upline, wala ka ng downline. So yon, doon mo i-manage ang sarili mo. Kaya ang tip ko dyan, laging mga productive na bagay. Pag umalis ka ng bahay, o kaya sa gabi, ang lagi mong iisipin, ano kaya yung pinaka-productive na gagawin ko bukas para sa paglaki ng grupo ko? Anything na hindi makakatulong sa production nyo, next, second priority muna. Ang number 1 priority lagi, aim global muna. Yes. Okay? Galing. Next. Tapos, may skills. Yan, Last ba to? skills. Last ba tong category? Last na to. Last na to? So, yes, Okay. So, 6 na lang. Kaya pa ba yung 6? Kaya nyo pa ba kami pagbigyan? Yes, lakas na. Parang bitin pa no? Gusto mo mag-break muna? Okay, 6 na lang to. Bilisan na natin. Tapos uwian na tayo. Ganon. Relax. I-enjoy lang natin yung flow. Tama pa? Okay, so number 1. Ano po ba ang closing techniques nyo online and offline? Actually, marami to, no? Pero every time I teach skills, lagi kong sinasabi sa audience ko, Roy, wag lang yung tip ko ang susundin ninyo. In terms of skills, if you can learn from many people as much as possible, learn it from them.
Ako, ang technique ko, offline, mapa-offline, isa lang. Show them the result pag nagko-close kayo. Kasi pag nagpakita ka ng result, whether pictures, tag, okay? Ang tawag kasi sa result, benefits. So, ang pinaka-effective for me, in my experience, in terms of closing, show them the benefits pag nag-decide sila na gawin ang AIM Global. Correct. Ganun din, tingnan mo, pag nag-closing kayo ng 7 heads, di ba ano pinapakita nyo? Benefits ng 7 heads versus single head. Ang tawag doon, benefit technique. Papakita nyo lagi yung benefit. Papakita nyo lagi yung benefit pag nag-AIM Global, ano dapat? Ibig sabihin, ano yung benefit nila pag nag-AIM Global sila? Ito yung pwede mangyari sa'yo. Use the ABC rule. Kasi Yes. yung ABC rule, nakakagamit ka ng benefit ng ibang tao Correct. sa para kumbinsihin sila. Tama. Yung videos na pinakita natin kanina, pwede nyo magamit yung pang-closing. Tama. Huwag kayong magko-closing ng hindi kayo gumagamit ng benefits. Mhm. Laging benefit kasi ganito yan. Consider lagi na ikaw yung prospect. Pag magde-decide ka, ang gusto mong makita, ano ba para sa akin dyan pag ginawa ko yan? Mhm. So by showing them the benefit, by showing them the result, parang pinapakita mo sa kanya kung ano yung magiging possible future niya pag nag-join siya. Yun. Kaya at the end of the day, laging benefit technique ang ginagamit ko nung araw. Mhm. Nakakatuwa nga kasi nung nagsisimula ako, ang lagi kong dala-dala, photocopy ng check-in ng upline ko. Line. Oo. Pag sumama kayo, ito po, ito magiging check-in nyo. Ito yung check-in na upline ko. Hindi ko sinasabi yung sarili ko, wala pa akong kita eh. Yes. Pag tinanong ako, ikaw, magkano ang kinikita mo? Malaki na rin po, pero malapit na. Di ba? Iniiba ko usapan, ito po yung So- upline ko. Kasi nung araw, puro ano lang eh. Flip chart, naalala mo yon, yung brochure lang na di ba kaliktad? May nakikita pa akong ganun ngayon eh. Yung ano? folder. Folder. Yes, sir. Yan, dapat meron kayong ganon. So, pwedeng masabi mo, sir, yung pag-uusapan yung part niya. Oo. Hindi ako. Huwag ka magpo-focus sa'yo. Ah. That's very wrong. Off yun eh. Meron kasi, sir, ito na kinita ko, ganito na ako, ito na. Mas effective yung, Third party. ito yung mangyayari Sa'yo. sa'yo, ito yung future mo. Ito. Tignan mo to, dating bodeguero lang, oh. Tignan mo to, dating ano, Oo. dating embalsamador, oh. Yan, pwede mangyari sa'yo yan. So, Alam kasi, mo to, sir- nag-7 heads to. Ganun. Correct, ano? Kasi, ang tao gustong pag-uusapan yung sarili niya. Sarili niya. Hindi yung iba. Tama ba? So, pag-uusapan yung Yes. buhay niya. Lagi niyong i-enhance yung skills niyo ng pag-uusapan niyo, buhay Closing. niya. Closing. Tandaan nyo, pag-uusapan lagi siya. Anong magiging siya? Mm. Anong buhay niya after 3 years sa ginagawa to? So, puro siya. Hindi puro ako. Correct. Tama yun. Kasi sir, Diba? iba, ako Oo. eh. Tama Puro din. ako eh. Gamit ka ng Kaya, result. kaya yun, mag-isa. Oo. Laging ako. Remove the I. Di ba? So, Bato mo lagi sa kanya. Bato mo lagi sa kanya. yes. Ganyan ako mag-closing nun. Sir, tama po. Yung mga nag-online sa inyo, ang ginagamit, di ba mga pictures din? Puro ano? Pictures ng Puro ito. iba. Puro iba. third party. Ayan. Sa ito, katulad ito, Sa gagamitin. ACI, nagagamit Yeah. na ng ACI yun. Ito sir, yung video, gagamitin nila. Yan, itong video, in the future, magiging pang-closing technique Pag-closing dito. na ito. Madaming ano. Oo. So, wag ako ha. Hmm. Iba. Okay, next. Okay, number 2. Ano po ang tamang approach sa pag-prospect ng mga businessman at businesswoman? Again, when I teach skills, do not just hear it from me. Ako, ang sasabihin ko sa inyo, personal experience ko. Yes, sir. Okay. Pag ako nagpo-prospect ng mga businessman, business people, ganito, let's say sa school, nagkataon sa school, ang mga karamihang classmates ng anak ko, ng children ko, kids. I have 2 kids, 2 girls. Karamihan ng mga co-parent ko, mga negosyante. Kung hindi man mga negosyante, mga highly professional people like lawyer ng M&M dito sa Philippines, mga ganong katitindi. Vice President ng Banco de Oro, mga big time talaga. O paano ka magpo-prospect pag ganon? Yung isa, importer, exporter ng textiles, mga big time. Siyempre, pagka co-parent, di ba, magre-recruit ako, exchange calling cards, ano sinasabi ko? Well, I'm into wholesale and retail of food supplements. And I'm the exclusive distributor in the whole Asia and Northern America. My supplier is Nature's Way and DSM of Europe. I have about 100 branches here in the Philippines. And my main office is AIC Burgundy Tower. Okay?
Pag tinanong, anong ini-import mo? Ito, mga C24/7 supplements, good for ganito, ganyan. Do you have any other branches? Yes, I have branches in Dubai, Taiwan, Singapore, Hong Kong, etc. So pag kinausap ko, parang nire-represent ko na big time. Taas. I mean to export and import of natural food supplements. My manufacturer is Nature's Way. My business partner in Europe is DSM. I'm looking for distributors who would like to become a part of my business. Are you free on Saturday for a meeting? Grabe. Tapos pag in-explain ko, di ba networking yan? Yeah, a bit. Kunwari, abit-abit pa ako ng konti, networking naman talaga. Nakita nyo kung paano ko ipakita? Nakita nyo kung paano ko i-project yung business? Na pinapakita kong big time. Pa-import, export pa ako, retail, wholesale pa ako nalalaman networker lang naman. Kaya lang ayokong sabihin na networker para makasabay ako dun sa level nila. Because it's the same. Pag sinabi mong import, export, pag sinabi mong retail, wholesale ka ng supplement, totoo hindi? Totoo. Nagsinungaling ba ako? Hindi. Hindi. Pag sinabi kong may 100 branches ako, nagsinungaling ako? Hindi. Hindi, kasi ikaw bilang distributor, di ba 100 ang branches mo? Correct. Di ba bilang distributor, 100 ang BCO mo? Kasi kahit sa ang BCO, Correct. pwede ka mag-network? Partners. Di ba totoong meron ka sa Dubai? Yes. Sa AIM Global Management lang ba yon o sa'yo din? Sa'yo. So pwede mong sabihin, may branch ako sa Dubai. Correct, Huwag mong sasabihin may branch ang AIM Global. No, may branch ako. Kasi ang relationship mo So, sa amin... i-claim. Yeah. Claim it. Because ang relationship nyo sa management, sa company, Partners. partner tayo eh. Partners. Kaya pwede mong sabihin na may 100 branches ako. Correct. Ang office ko dyan sa AIC. Office mo naman talaga eh. Tama eh. Tama, mali. In fact, magpapatayo ako ng office ko ngayon dito sa Ortigas. Alright. Big time, small time. Big time. Nakukuha mo ngayon yung big time prospect mo. Tama. Then, sir, wag mong o-opera niya ng one head. Ay, hindi. Pag sinabi magkano investment, 56,000. Correct. Starting. Totoo yan. Tama eh. Totoo yan. Alam mo yung malalaking negosyante, operan mo ng 8,000 starting, di maniniwala sa'yo. Yun. Minimum sa mga yan, 100,000. Sir. Kaya yung 56, write ng check yun. Madali lang sa kanila yun. Pagtitripan ka lang, sige na yan. Totoo yan. Kaya nasa level ng understanding ninyo, ng awareness ninyo, ng consciousness nyo, paano aatake ng tama. And how did I was able to come up with that? Because based on my experience. Hindi naman yung technique lang na dumating, no. Because of so many years in networking, you learn how to innovate. Paano ka mag-i-invite? O di ganun mo sabihin. Tsaka direct to the point, pag Direct to the negosyo. point. Ako, sinasabi ko dati, I'm a distributor of pharma food supplements. My manufacturer is Nature's Way, based in the States. Saka wag kayong magpipresent na napakahaba pag businessman. Oo. Ilang minutes, sir? 15. 15 On top minutes. na yun. 15. So, huwag kayong Direct to the point. Huwag kayong magde-demo dyan, ha? Hindi mo pwedeng tanungin, may pangarap ka ba? Tapos ka ron. Huwag mo ilalatag, ito po ang mga pangarap niyo sa buhay. Oo. Magkano? Wag, ha? Hindi mo pwedeng Diretso, yabangan ng kotse yun. Dahil minsan, mas magaganda pa kotse nila. Huwag mong buangin sa kotse. Pero ang gusto-gusto ng negosyante, kikita siya, At magkano makakatulong. kikitain niya, gaano kabilis kitaan, bakit madali ang kitaan. Yun ang dapat tandaan niyo, yung bakit siya kikita, paano siya kikita, madali siyang kikita, mabilis siyang kikita. Yun ang gustong-gusto niya marinig. Dapat tas marinig niya yung milyon ang kikitain niya. Yung milyon. Computan nyo ng milyon ang kikitain niya. Yun ang gusto niya. Kasi ang negosyante, sanay yan sa malaking figure. Oo. Sanay yan sa milyon. Sanay Hindi sa yan yung kitaan. katulad ng kaibigan mo, pag sinabing 24,000, ha? Ang negosyante, pag 24,000, normal, okay. Totoo. Kasi yung mga yan, pwedeng kumita ng 100,000, 200,000 a day. Sanay sila dun sa figure na yon. Correct. So, lakihan nyo. Kaya minsan, hindi nyo napapasali kasi ang computation nyo masyadong maliit. Lakihan nyo po. Normal sa kanila yung naririnig yung milyon ang kikitain, kikita ng milyon a day, it's normal. Okay po. So, lakihan nyo. Yun ang diskarte sa negosyante. Negosyante. Ayan.
Next. Ayan. Next. Lapit na kami. Kunti na lang. Okay. Ano po ba ang mas best way mag-start sa pag-network offline or offline? Best way. Ano ang best way mag-start sa pag-network? Offline or online? Parang tinatanong, Oo, tama. Anong mas best? ano mas best? Oo. Ako kasi traditional, syempre, ang sagot ko, ang maganda kasi sa offline, yung traditional networking, diyan ka matututo ng proper skills. Diyan, home party, diyan ako nagkaroon ng audience na lasing. Diyan ako nagkaroon ng audience na doktor, ang yabang ko mag-demo. Napapaputi ko yung betadine eh. Yabang ko, may doktor, oh, bakit pumuti? Lunok ako, hindi ko hindi ko masagot eh. Doon ka matututo eh. Doon ka matututong mamutla. Doon matututong umurong dila mo kasi yung kausap mo mas mayaman pa pala sa'yo. Niyayabangan mo, mas marunong pa. Yes. Yung ganun ba? So online ka, ang tawag dyan street smart, sa kalsada ka matututo eh. Correct. Sa online kasi okay lang, pero based on my survey, although I've never tried online pa ng ganun ka-rigid, paminsan-minsan lang kasi, minsan Roy, ang advantage kasi, with being in the industry for so many years already, and pagkilala ka na, nagpaparecruit na sa'yo yung ibang tao. Hindi na yung tayo yung nagre-recruit, nagpaparecruit. May na. lumalapit na kumbaga. Sometimes I have prospects in Dubai, in Saudi. So, tinuturuan ko lang. Hindi ganun ka-rigid. Hindi katulad nung iba talaga nakatutok. Pero based on my survey, mas effective ka daw sa online pag nakaranas ka ng offline for a while. Yes. Yun Actually, ang, sir, actually, oo. lahat ng mga galing sa offline, ay sa online, kasi nag-offline muna sila. Yes, So, ang best way pa rin, offline pa rin. Yung traditional pa rin. Kasi, doon mo mako-conquer yung emotions mo. Doon ma-overcome yung fear mo. Doon lahat eh. Doon ka matututo ng mga proper skills. Doon ka mapapahiya. You'll get the taste of being rejected. Doon lahat. Kaya for me, the best way, bago kayo mag-online, have at least a slight experience of how to do it manually. Traditional yung offline. Saka yung mga nag-online, mag-offline kayo. Kasi makakatulong lalo yon sa pagbibusiness nyo sa online. Yeah. Tama. So, wag niyong kakalimutan yung offline. Yung mga katulad nito. Kaya lang yung iba kasi nabubulag. Since alam nila, mas madali sa online, sumasalang na kagad sa online. Learn the basics first. Lagi ko nga sinasabi, you have to be brilliant on the basics. Hindi ko sinabing good, You have to be brilliant on the basics. Pag sinabing brilliant, excellent. Magaling ka dapat talaga sa basic. Kasi mastery yan eh. Mastery. So you have to be brilliant on the basics. Paano ka magiging brilliant on the basics kung online ka kaagad? So sa offline, maranasan mo lahat sa offline. Doon ka matututo. Yun ang basic training. Okay, number 4. Sa pag-network, saan po the best mag-focus? Sa pagbenta ng products or pag-build ng network? Natatawa ako sa question kasi this is really a question of a beginner. Nagsisimula, nalilito. Pag nagbibuild kayo ng network, ano ba network? Business. Pag nagbibuild kayo ng business, nagbibuild kayo ng network, ang i-present nyo, pagbebenta ng business muna. Business concept. Business. If you're trying to build your network, sell the business. If you're trying to build your network, ang ibebenta nyo, yung marketing plan. Correct. Maliwanag. Mas madali na ang product movement pag may network na. Correct. Pero mas mahirap mag-product movement nang wala kayong network. If you concentrate on selling, it's okay. Ganda, no? Pero, hindi lalaki grupo nyo. Mas maganda mag-concentrate sa pag-network muna, build the business, sell the business, tapos saka i-inject ang product. Yun ang proper way of doing the business. Kung network ang gusto nyong i-build. Pero kung ang gusto nyong i-build, customer, magbenta kayo. Products. Eh ano ba binibuild nyo dito? Network o customer? O di business ang ibenta nyo. Correct. So hanap ng OPP. Dati, Roy, ang hati ko sa oras niyan, 80% of my time, network. 20% of my time, sell the products. 80-20 ang tawag doon. Paritos. Okay? Alright. So, yun. Tama, di ba? Ang galing. So, next, number 5.
Ito na, malapit na kami. 2 na lang to, sir. Sample script sa pag-invite. Sample Marami script yan, eh. sa pag-invite. Luma na yung may business open ka ba sa extra income? Alam na kagad yun. Networking yan. Di ba? Luma na yun eh. Sample script sa pag-invite. Mahirapan tayo makarelate kasi sa bagong tanong to eh. Ako ka, sir, hanggang ngayon, may mga bago pa ako. Diretsuhan. Hindi, kasi pang lumang sagot yan. Luma na kasi tayo eh. Yung Oo, diretsuhin mo. Kasi pag marunong ka na mag-defend nung networking, nung AIM, pwede mo nang diretsuhin. So, advanced na yan. Parang sasabihin mo, bro, nasa AIM ako. Narinig mo na ba yung networking AIM Global? Whatever ang sagot niya, whether oo o hindi, kaya mong sagutin. Pag sinabi niyang, oo, alam ko na networking yan eh. Sasabihin ko sa kanya, bakit? Ano alam mo sa networking? Yan yung yung pyramid, di ba? Yung may ganyan, left, right, tapos ganyan. O tapos, yung ganun. Wala, yung meron kang upload tsaka download, di ba? Yan yun. So, I think, sir, pinaka-effective pa rin yung form. Form pa rin. Ifo-form mo pa rin siya. Yung family, Occupation, recreation, then message. So, ipapasok mo yung message pag na-form mo na yung tao. So, sino dito hindi nakakaalam ng form? So, lahat naman nakakaalam ng form, no? Hindi mo alam ang form? Tanong mo po sa upline mo. Hindi. Yung upline Ako, mo. masasagutin ko doon ng ganito. Paano mag-invite ng kaibigan mo na alam na nasa networking ka na? Ha? Alam na nasa AIM Global ka. O paano nyo imbitahin nyo? Yung alam na niya na nag-networking ka, alam niya na na-active ka, pero hindi mo ma-invite. O, sige, yan na lang. Alam mo paano ko imbitahin yung ganon? Ganito. Ito script ko. Kaibigan ko ha. Alam na nasa AIM Global ako, networking ako, or whatever. Sabi ko sa kanya, bro, pagbigyan mo na ako, tignan mo lang yung marketing plan namin. Invite naman kita. Ayoko nga niyan, networking yan, AIM Global. Bro, wala akong time talaga. Tsaka alam mo naman ako, negative ako sa ganyan eh. Kunwari ganun ang sagot niya. Sabihin ko sa kanya, sige na, pagbigyan mo lang ako. Pakita ko lang sa'yo. Kung ayaw mo, hindi na kita kukulitin. Sasabihin na naman niya, di, pero busy talaga ako, wala akong time. Eto, last na sasabihin. Di ba, Brad, magkaibigan naman tayo. Sabi niya, oo. Kung meron akong hihilingin sa'yo sa buong buhay nating pabor, sa pagkakaibigan natin, pagbigyan mo lang ako ngayon. Last na. Buong buhay na pabor to, bro. Pag nagustuhan mo, pag hindi mo nagustuhan, hindi na kita kukulitin. Pagbigyan mo lang ako ng 1 beses. After this, hindi ka na makakarinig sa akin. Pagbigyan mo lang ako. Tanong, makakahindi, hindi. Ikaw man, sabihin man sa'yo yun eh. Sabihin sa'yo nag-i-invite na, pabor na tatanawin ko, utang na loob habang buhay. Pagbigyan mo lang ako. Pangalawang selling point doon, pag nakita mo, hindi na uli kita kukulitin. Bibigay ka hindi. Sabihin mo sa sarili mo, sige na nga, parang hindi na ako kulitin nito. Kaya nakukuha ko yung mga kaibigan ko, kahit na alam nilang nagne-networking na ako. Dinadaan ko sa ganun. Yes. Maliwanag. Nanay ng downline nyo, o kaya tatay ng downline nyo, o kaya asawa, negative. Ano gagawin niya? Pa-home party ka sa bahay. Pag nag-home party sa bahay, di ba, invite. Ako, ginagawa ko to dati kasi meron downline ako nung araw, Roy. Babae, estudyante, ang sipag. Kaya lang problema ko sa kanya, every time na nagkikita kami, motivate mo naman ako. Nanay, tatay ko, napaka-negative. Pinahihinto na ako, hinto na ba ako upline? Siyempre, ikaw upline ka, no? Gagawin mo, ayaw mo mawala. Bomba ka. Buhay na naman siya. Grabe upline, grabe talaga. Tuloy ako. Tuloy ito upline. Patay kong patay ito upline. Ha? After 1 week, balik sa akin, bagsak na naman ang tuka. Upline mo. Pinalalayos na ako upline. Eh, ang sipag. Bomba na naman ako. Lagi na lang kaming ganon. Sabi ko sa kanya, sige nga, pa-home party ka nga sa inyo. Kunwari, mag-imbita ka ng mga kaibigan mo, kapitbahay, pero ang target ko talaga doon, yung nanay, tatay mo, ha? Sige, nandun sila sa Sabado. Sige, pa-home party yung bata. OPP ako. Mga nanay, tatay, dinadaan-daanan lang ako. Nakikinig. Pagkatapos, syempre, may konting pamerienda. Humarap naman yung nanay at tatay. Sabi sa akin ng tatay na, kasi, ito si Grisel, gabi na lang lagi umuwi. Hindi namin alam kung ano na ginagawa. Tapos pagka
Pagka uwi, hindi pa matutulog kung ano nung bilog-bilog yung ginagawa sa... Di ako, pinakikinggan ko lang. Wag ko kayo magalala kasi kahit hudis oras ng gabi umuwi, ako na po, I assure you na ako po ang kasama niya at mga leaders ko. Kesa ho tumambay yung bata, yung ganun ko kinausap. Alam mo kung anong closing remark ko? Alam niyo po, tita, tito, yung anak niyo po napakasipag. Gustong-gusto ko pong tulungan kasi nakita ko po sa kanya yung determination. Pero alam niyo po kung may unang-unang tutulong dyan, hindi po ako. Kung may unang tutulong dyan, kayo po. Kasi hindi ko siya kaano-ano eh. Tapos ganun mukha ko. Sa pulo, hindi. People, when you touch their heart, they change. Ganun din sa mag-asawa. Pag may asawa, negative, alam mo, kung may tutulong sa mister mo, hindi ako. Kung may unang tutulong dyan, ikaw. Kasi hindi ko siya kaano-ano, pero ikaw, asawa ka niya. Siguro may tutulong dyan, dapat ikaw. Alam mo, nagkakaroon sila ng realization. So, laging ganon. Laging ang closing nyo, alam nyo po, kung may tutulong dyan, hindi po dapat ako. Kayo po dapat. Kasi siya, hindi ko kaano-ano, pero kayo, kamag-anak nyo. Tapos yun. Script ko yan nung araw, and it never fails. It always works. Subukan nyo bukas. Anyway, siguro may additional pa ako dyan, sir. Third-party approach minsan. Third-party, ang script. Sasabihin mo, bro, mayroon nag-offer sa akin business. Samahan mo ako. Mukhang maganda. Oh, pwede rin. So, isa yun. Oo. So, third-party approach din yung CD, papapakita mo sa kanya dahil hindi ikaw nag-present. Kasi ang laging titin natin dito, sir, hindi siya marunong eh. Oo. Kaya kagamit siya ng technique or script kasi hindi siya marunong eh. Yun, yung pwedeng panoorin mo siya ng CD. O kaya, sabi mo, sama mo ka sa office, may pinapakita sa aking business, kailangan ko ng kasama. Pwede yun. Tapos si-apply na ang kasi ang goal mo, mapakita ang business or ma-share ang business. So, third party effective pa rin. Parang pagbebenta nung shampoo na pampahaba. Oo Yung nga. siyempre, katulad ko, panot na, di ba? Napapanot na. Bebenta mo ng direct na shampoo ng pampasobrang buhok. Masasaktan ka. Oo, ma-offend ako. So, gagamit ka ng, Roy, may kilala ka bang medyo Panot? hindi naman, medyo naglalagas ng buhok kasi may produkto ako effective eh. So baka gusto, yung friend mo, baka pwede sa kanya to. Sasabihin ko, pwede ako dyan. Oo nga, third party. So third party, siguro effective ito. Until now kasi, nagagamit ko pa rin sa third party. Hanggang ngayon. Okay, sir. Ayan. It always work, yung mga ganyan. Katulad ko nung araw. Bro, may kilala ka bang gustong kumita ng 20,000? Additional part-time? Kasi yung friend ko, negosyante. Naghahanap siya, nagpapahire sa akin, baka may kilala daw ako. Correct. Naisip kita, di ba marami kang kilala? Oo. Bro, part-time, 20,000, may kilala ka? Sasabihin nun, pwede ba ako dyan? Ako na lang. Tinan ko, pag-isipan ko. Pagka sinabi niya pwede ba siya, alam mo sabihin ko, busy ka Brad, wag, iba na lang. Yun. Ikaw naman kunwari yung pakipot. Kasi ang tao parang ganoon, parang buhangin. Pag lalo mong hinawakan, lalo natatapon. Correct. Kaya mo lang. Third party. Third party. Third party. The best approach is third party. So, wag didiretsuhin. Gagamit ka ng iba. Okay. Alright. Number last. Okay. Oo. Paano po ba mag-set ng personal goals? Paano po kayo nagsiset ng personal goals nyo? Ganda to, sir. Ako, ako kasi pa nag-goal, laging, may madali, may katamtaman, mas may mahirap. Then, ang mangyayari, pag nakuha ko na itong mas madali, dito na uli ako. Tapos, nakuha ko ng madali. Another goal naman sa may madali. Pag nakuha ko na rin itong katamtaman, may goal na uli akong katamtaman. At kung na-goal ko na itong mahirap, may goal akong mas mahirap. Parang ako ngayon, ang goal ko talaga ngayon, yung Ironman. So after nito, dahil ito matigas to, pag nakuha ko itong Ironman, ang next goal ko, yung pagpa-flying. So lagi akong may goal. So tatlo lagi ang goal ko. Madali, katamtaman, mahirap. So hanggang namamaster ko na yun, so, lahat nakukuha ko yun. Siguro sasagutin ko to on a perspective na hindi sa sitwasyon ko ngayon. Siguro I would say na, kasi syempre at this stage, iba na yung goal namin, syempre. Iba na yung personal goals ko. I would answer this on a perspective of a beginning networker, of someone who is beginning in the business.
Paano ba mag-set ng personal goals? Of course, ang goal nyo pag nagsisimula kayo, kumita. Tama, mali? Now, as a beginner, huwag kayong magne-network nang wala kayong financial goal every month. Ano ibig sabihin huwag ka magne-network na wala kang financial goal every month? Kunwari, tinanong kita, halimbawa, distributor ka, Roy, bakit ka nagre-recruit this month? Bakit ka nag-OPP this month? Kung ang sagot mo sa akin, sabi ni upline mag-invite eh. Pag ang sagot mo sa akin, bakit ka nagre-recruit? Networking. Wala kang goal. Wala akong goal. Pag tinanong kita, bakit ka nagre-recruit? Sir, kasi this month, ang goal ko, maka 15,000 ako sa binary. Ang 15,000, 10 pairs yun. Kaya ako nagre-recruit sa left side and right side ko kasi ang goal ko this month, maka 10 pera ko, pera GC. Kaya ako nag-OPP na nag-OPP na nag-OPP. Correct. Kaya pag tinanong kita, bakit ka nagre-recruit? May sagot ka na goal, na financial. Yung pagre-recruit mo, yung mga ginagawa mo na activity, dapat nakarelate to sa goals mo. Correct. Huwag kang may activity na hindi mo alam, ba't mo ginagawa? Mm-hmm. Pag ang sagot mo, Sir, ba't nagre-recruit ako? Bakit? Para yumaman, sir. Ang layo nun. Layo. Sir, ba't ka nagre-recruit? Para magka-network, sir. Ang layo nun. Layo. Sa goal setting, ang tawag doon, that's too vague. Masyadong malabo. Masyadong malaki na malabo. Kailangan sa goal, hindi ka general. Ano ka dapat? Specific. Amount. Ganyan ako mag-set ng goal. Magkano ang amount ang gusto mo ngayon para trabahuhin mo siya? Kasi, tignan mo, kunwari goal mo, 15,000, that's 10 pairs. Pag nakaka-first week ka na, at meron ka ng 2 pairs, ilan na lang hahanapin mo sa remaining weeks? O di 8 pairs na lang, alam mo yung direction mo. Kunwari, nakaka-third week ka na, nakaka-5 ka pa lang, 10 ang goal mo na pares, ilan pa hahanapin mo? 5. 1 week na lang ang remaining. Masahatawin mo ba? Yes. Meaning, because of goal setting, yung effort at saka time mo, mas nababudget mo ng maayos. Yes. Ang Pilipino pa naman, pag malayo pa yung deadline, complacent. Correct. Pero pag malapit na, cramming naman siya. Ano ang ikaka-complacent mo at ano ang ikakram mo pag wala kang target na amount ng income? Correct. Kaya dapat may target ka kasi pag malapit ka na, malapit na yung end of the month, magka-cramming ka na eh. Maraming hindi nagka-cramming kasi wala kayong goal. On one end, may advantage ang pagka-cramming. Because it pushes you to really work until you meet your deadlines. Correct. Paano kung wala kayong goal? Kaya ako, kung ang tanong dito, paano ako mag-set ng personal goal? Monthly, nung nagsisimula ako, may target amount of income ako nakukunin. Pag alam mo kasi yung target amount of income, madedefine mo na kung anong mga activity ang gagawin mo. Second, alam mo na ngayon yung mga activity na hindi productive sa monthly goal mo, hindi mo muna gagawin. Hindi ka muna manunod ng sine. Correct. Wala mo ng date. Alam niyo yung date? Date. Yung dinner date. Di ba? Wala mo ng mga date, wala mo ng mga sine-sine. Wala mo na lahat. You learn paano ka magkaroon ng discipline when you set your goals. Kasi pag mag-goal ka, natutulungan mo yung sarili mong magkaroon ng disiplina. So that's how I set my goals when I was starting. Tapos syempre, pag nag-set ka ng goal at na-beat mo yon, next time, mas malaki dapat. Correct. Do not set the same goal every month. Life become exciting pag palaki ng palaki yung goal mo. Yes. Third na tip ko, pag nakuha mo yung goal mo, you deserve to reward yourself every time you get your goals. Yes. Pag nakuha mo siya, alam mo, sa financial management, ang unang-unang ituturo, alam nyo kung ano? Make sure to reward yourself first before anything else. Before anyone. So when you get your goals, huwag ka magigilty na i-overindulge yung sarili mo. Magpaspa ka, yun ang goal mo eh. Kunwari, may nakuha kang goal. Pag nakuha ko yung goal na yan, bibili ako ng kulay puting G-Shock. Kasi usong-uso yung puti eh. May nauso ngayon, bago. Bibili ako ng yellow, red, blue na G-Shock. Magkakakulay. So, hindi masama yun because pag ni-reward mo yung sarili mo, ikaw naman na nagtrabaho nun eh. Kaya deserve mo yun.
And it becomes exciting because pagka may reward ka pala lagi, next month, kukunin ko ulit yung goal ko para may regalo ako. Yes. And pag niriregaluhan mo yung sarili mo nang may nakuha kang goal, hindi ka magigilty. Walang guilt feeling kasi, alam mo, regalo mo sa sarili mo yun. Ganyan ako mag-set ng goal nung araw, nung nagsisimula ako. Yun lang, 3 points na yun. Number 1, may financial amount. Number 2, katulad ng sinabi ko, dapat may disiplina ka. Number 3, reward yourself every time you get your goals. Okay ba yun? Ganda. Anyway, we're done. Alright, tapos na tayo, sir. Oo. So, siguro, ano na lang, nag-enjoy po ba kayo? Yes! Natuto ba kayo? Yes! Gusto nyo bang maulit? Yes! Sino kaya sunod na guest natin? Sino gusto nyo? Sino request nyo? Sir Georgian ulit. Binidyo na. Georgian kayo dyan. Ang dami-dami pang iba. Binidyo na eh. Oo. Anyway, sir, ano lang siguro? Last message na masasabi mo. Ako, ang closing remark ko, ladies and gentlemen, is, your opportunity, yung opportunity nandito na. Kailangan lang maging tamang tao ka na lang para maging successful ka. Maraming tao sa labas, ang problema nila, dalawa. Opportunity plus being the right person for that opportunity. Kaya may opportunity na tayo yung aim. So focus on developing yourself. Focus on being the right person. Kasi pag right person ka na, kumpleto na yung equation. Sabi ko nga, what is luck? Di ba hindi totoo yung luck? Dinefine ng isang author ang luck. Luck is when opportunity meets preparation. So sa equation, luck is equals to opportunity plus preparation. You become lucky when you have the right opportunity and you are prepared. Tulad ng sabi ko, may opportunity na kayo. It's just a matter of being the right person. And how do you do that? Prepare yourselves. Given na yon, guys, magiging successful kayo dito. Given na yon. It's just a matter of time. Last na sasabihin ko, what is 1 year? What is 2 years? Kung 2 years from now, mayaman ka naman sa iyong global. Yes! Woo! Yun lang. Thank you. Thank you for having me. Roy. Palapakan natin, Sir Georgian Gonzalez. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa time nyo. Maraming salamat sa effort nyo. Pinagbigay nyo kami at binigay nyo sa sarili nyo. So, pwede guys, palapakan natin yung mga organizer. Yes. Yung mga Thank ACI. you, ACI. Thank you. Then, thank you very much po. Meron pa kami ano to. Wow, Sir, may giveaway. may tatapon ka raw. Salo na lang po. Gracia. Ikaw na lang, sir. Okay, sabay tayo, sir, ha? 1, 2, 3.